Okay, so magandang araw sa inyong lahat. Ang video na ito ay tatalakayin ang tekstong public facing, kahulugan, katangian, at mga halimbawa. So sa araw-araw nating pamumuhay, nakababasa tayo ng iba't ibang uri ng teksto. Yung mga tekstong ginagamit sa paaralan at pananaliksik tulad ng mga sanaysay, ulat, at thesis. Meron din naman tayong tekstong nakikita sa social media, sa pahayagan, sa mga website, at mga brochure, pati na rin sa iba't iba pang mga plataforma. So, yung gamit ng wika sa mga halimbawang yan o sa mga plataformang yan ay iba-iba. Pero, may mga pagkakataon na pare-pareho naman sila na naglalayong magbigay ng impormasyon sa pangkalahatang publiko o dun sa mas maraming nakababasa. So ano ba itong tekstong public facing? So ito ay isang sulatin o komunikasyon na nakatuon sa pangkalahatang publiko bilang pangunahing mambabasa. So sa madaling salita, para ito sa lahat. Hindi ito limitado sa mga eksperto, so hindi gaya ng tekstong akademiko na sinulat o ginawa ng mga scholar para sa kapwa scholar. So ang tekstong public facing, kaya nga siya public facing, ito ay para sa lahat ng mamamayan. Dahil dito, mahalagang malinaw, madaling maunawaan, at kapaki-pakinabang ang nilalaman nito. Okay, so dapat maging accessible, malinaw, kapaki-pakinabang. Kumbaga, may value. Okay? So, madaling salita, ang tekstong ito ay ginawa upang madaling maunawaan ng lahat. So, kung papansinin ninyo, class, may mga personalidad sa internet na sumisikat, no? Dahil yung kanilang ibinabahagi sa kanilang mga plataforma ay kapaki-pakinabang at nauunawaan ng lahat. So, medyo maire-relate natin doon yung tekstong public facing. Okay? So, halimbawa, kapag ang isang doktor ay nagsusulat ng artikulo tungkol sa tamang paghuhugas ng kamay, gamit niya ay simpleng salita upang maintindihan ng lahat. Ito ay isang tekstong public facing. So, yung mga blog ng mga doktor, no, na nakatutulong or ang pinakalayunin ay ma-reach yung masa. Okay. So, gumagamit sila ng mga salitang simple lang para maintindihan ng lahat. So, tatandaan natin, no, isa yun sa pangunahing katangian ng tekstong public facing. Dapat ito'y gumagamit ng mga simpleng salita at naiintindihan ng lahat. So, tungo tayo sa katangian ng tekstong public facing. So, una, dapat malinaw at madaling maunawaan. Hindi ito gumagamit ng mga komplikadong technical na termino. So, yung mga jargons, hanggat maaari, iiwasan natin yan. Unless, kailangan talaga. Pero kung gagamit tayo ng technical na mga salita, sisiguraduhin natin nagbibigay ito ng paliwanag. So, kung matatandaan, nung tinalakay natin yung mga panandang question, o kaya yung questioning lexical at questioning grammatical, doon sa questioning lexical, diba, meron doong pagbibigay kahulugan. So, dito papasok yon. Kung sakali nagagamit tayo ng technical na termino dahil nais natin magbigay ng impormasyon, no, sisiguraduhin natin maibibigay natin yung kahulugan o yung paliwanag. Okay? So, halimbawa, sa hindi public facing, ang hypertension ay isang chronic medical condition characterized by persistent elevation of arterial blood pressure. So, halata naman class, no, kahit pa ito'y nagsimula sa salitang ang, no, na nasa Filipino, yung pinakahulugan niya ay nasa wikang Ingles. Bagamat naunawaan ito ng mga nasa larangang medikal o kaya naman yung mga nakapag-aral, no, paano naman yung mga taong walang alam masyado sa mga technical na termino o sa medical na termino. Okay? So, alam ba nila yung kahulugan ng chronic? Okay? Mga persistent elevation. Ano ba yung arterial? No? So, merong mga
madaling maunawa ang salita doon sa pahayag, pero limitado lang. Ngayon, hindi natin ito maituturing na public-facing na teksto. Una sa lahat dahil yung mga salitang ginamit ay hindi madaling maunawaan. Ngayon, kung gusto natin gawing public-facing itong ating teksto, no, ganito yung gagawin natin. Ang high blood o hypertension ay kondisyon kung saan palaging mataas ang presyon ng dugo. So dito, gumamit din tayo ng kohesyong leksikal na pagbibigay kahulugan. Maaari itong magdulot ng sakit sa puso at stroke kung hindi maagapan. Gumamit din tayo dito ng panandang kohesyon, no, na yung kung hindi maagapan. Yan. Okay, next. So, layuning magpabatid, manghikayat, o maglahad ng impormasyon. Halimbawa, itong poster na ito, Chikiting Ligtas. So, galing ito sa, ayan, parang partnership siya ng Department of Health at saka ng UNICEF para sa dagdag bakuna kontra rubella, polio at tigdas. So, andyan, may mga impormasyon para mahikayat, no, o imbitahan yung mga involved na magpabakuna. Next. Ito naman ay infographic, no, tungkol sa climate change or tungkol sa pangangalaga ng kalikasan. Okay, so merong mga teksto, merong mga larawan, ayan. So ito ay may tuturing nating public-facing na text, no, dahil ito ay nagpapabatid. Okay, naglalahad rin ng impormasyon. Okay, at maaaring magpaalala tungkol sa tamang pagtatapon ng basura. So, kumuha ko ng halimbawa, no, doon na sa ating lokal na resources na meron tayo. Halimbawa na lang yung sa YESO, sa Project BKRK. So, meron silang mga posters, meron pa silang mga videos, no, na para sa lahat. Okay, so yan ay halimbawa ng tekstong public-facing. So, kasunod na katangian, maaari itong multimodal. So, kanina, nagpakita na tayo ng mga larawan, ng mga infographics. Kung babalikan natin yung uri ng mga teksto, no, merong mga pasalita, meron din namang pasulat. Okay? Pero kung ang nais natin talaga ay lubusang maunawaan ng publiko yung ating impormasyon na nais ibahagi, so kinakailangan na dagdagan natin, hindi lang panay text, hindi lang panay audio, o hindi lang panay pasalita, no? Kasi, di ba may mga tao na mas naunawaan nila pag may pictures, kapag may video, may kulay, ayan. So, halimbawa, ito si Archie. Okay, so sikat siya sa TikTok. Okay, so nagsimula siya doon sa nagbibigay niya ng mga advice, ganyan, or nagbibigay siya ng information about sa mga gamot. So ito, nakuha ko to sa kanyang Facebook. So meron nga siya yung tagline na laging sinasabi, yung let me explain. Ayan, so ayan, meron tayong video, meron din tayong mga graph, no, para doon sa gustong makita yung mga relationship ng mga data. Ayan, meron tayong mga icons, mga pictures, ayan, and then meron din tayong mga diagram. So, yung relasyon naman ng mga ideya. So, sa mga public-facing na text, pwede tayong gumamit ng mga yan. Next, may konkretong layunin para sa publiko. Halimbawa, pagbibigay impormasyon tungkol sa kalusugan, pagpapaliwanag ng batas, kampanya sa pangangalaga ng kalikasan, at pagpapalaganap ng wastong impormasyon. So, tatandaan natin, class, no, pag public-facing, ang pinaka-target audience nito ay publiko. Kaya hanggat maaari, gumagamit ito ng malinaw, simple, tiyak na mga salita. Kung meron man siyang gagamitin na technical, medical, o mga jargon, susundan ito agad ng paliwanag. So, ang mga tekstong public-facing din ay hindi limitado sa pasalita, sa pasulat. Kailangan gumamit ng mga videos, diagrams, pictures, mga larawan, no? At syempre, kailangan mayroon itong konkretong layunin. Kasi nga, di ba, bukod sa pagbabahagi ng impormasyon, kailangan ito ay may halaga, may kabuluhan para sa publiko.
So, ilan lang yan dun sa mga halimbawang layunin na ginagamit sa mga tekstong public facing. Okay, tungo naman tayo sa pagkakaiba ng tekstong public facing at tekstong akademiko. So, pareho naman sila class na nagbabahagi ng impormasyon. No? Ang isa lang sa, kumbaga, pinaka distinction nila, ang public facing, syempre, para yan sa pangkalahatang publiko. Samantala, yung tekstong akademiko, para sa mag-aaral, guro, at mananaliksik. Kaya naman may mga pagkakataon na tungkol lang ito sa medical, tungkol lang ito sa agham, o sa kung anumang larangan. No? Sa tekstong public facing, gumagamit tayo ng payak na wika. So, sa kabilang banda, ang tekstong akademiko gumagamit ng formal at technical na wika. Anong layunin ng public facing text? Magpabatid, maghikayat, magpaliwanag. Samantala, sa akademiko, magsuri, magpanukala, o magulat ng pananaliksik. Tekstong public facing, may mga larawan, video, infographic. Although yung akademiko, gumagamit rin naman siya ng mga graph. Pwede yun, no? Pero mas marami yung textual, no, at mga formal na estruktura. Tekstong public facing, madaling basahin. Tekstong pang-akademiko, malalim at mas masusing binabasa. Kumbaga, kailangan meron ka ng naunang kaalaman doon sa paksa na para lubos mo itong maunawaan. At tandaan natin, class, hindi nangangahulugan, no, na hindi totoo yung mga nasa tekstong public facing dahil payak ang ganito. So, yung mga nasa public facing, maaari naman itong batay sa pananaliksik. So, bawa na lang yung video ni Archie, kung nagbabahagi siya ng tungkol sa mga gamot. So, dahil siya ay nakapag-aral naman, nakatapos, meron siyang background doon, napag-aralan mo talaga at batay sa mga pananaliksik. Gawin din yung mga sinusulat na infographics. Okay? Magiging maingat na lang tayo sa pagtingin kung yung bang public-facing na teksto na ating binabasa ay batay talaga sa pananaliksik o baka naman batay lang ito sa mga personal na opinion na walang batayan. Pero, babalik tayo dun sa katangian, no, dapat ito ay makabuluhan, no, at may dudulot sa ating mga mambabasa. Okay? So, ang public-facing na teksto ay sinusulat sa paraan na madaling maunawaan ng maraming tao. Okay? So, hopefully, naunawaan ninyo ako kahit medyo lumalakas yung ulan sa aking background. Okay? So, mga halimbawa ng public-facing na teksto. So, una, ito lang naman ay mga halimbawa ng mga infographics. Ayan. So, itong halimbawa ko na to ay tungkol siya sa mental health. So, although English yan, so, para lang makita niyo halimbawa. Okay? Artikulo sa pahayagan o mga blogs. Ito ay bahagi ng opinion nasa inquirer.net. So, itong mga ito, kahit pa paano ay may kredibilidad. Okay? Mga brochure ng pamahalaan, tulad ng tamang paghuhugas ng kamay, impormasyon tungkol sa bakuna, so naipakita natin yung kanina, at itong disaster preparedness plan. Okay? So, meron ding mga galing sa social media post, ayan, mga educational YouTube script, or yung TED Talks, pinapaliwanag ang mahalagang konsepto gamit ang payak na pananalita. Okay? So, tingnan natin ito. So, magpabakuna, proteksyon ng lahat. Ang bakuna ay makatutulong upang maprotektahan ang ating sarili at komunidad laban sa iba't ibang sakit. Kumonsulta sa pinakamalapit na health center upang malaman ang schedule ng pagbabakuna. So, subukang unawain, no, suriin yung ating halimbawang teksto dito kung ito ba ay public facing. Okay, so tingnan natin yung layunin. So, ang layunin nito ay magbigay ng impormasyon at manghikayat. So, gaya ng katangian ng public-facing text, no, ay pasok siya doon. Next, ang kanyang target audience or yung kanyang mga mambabasa ay pangkalahatang publiko.
Katangian, gumamit ng payak na wika, wala naman siyang ginamit dyan technical na termino. Maikli, dalawang pangungusap lamang, at ang layunin ay pang kalusugan. So, lahat ng katangian niya ay pumapasok sa katangian ng tekstong public facing. Next. Ayon sa iba't ibang pag-aaral, ang anthropogenic climate change ay resulta ng pagtaas ng greenhouse gas emission. Okay, so itong isang ito, although ang kanyang layunin ay magbahagi ng impormasyon, tingnan natin yung mga salitang kanya ginamit. So yun palang anthropogenic climate change or anthropogenic na lang, pati na rin greenhouse gas emission. Although ito pamilyar sa atin dahil tayo naman ay nagbabasa ng teksto tungkol dyan, pero kung ang target mo mambabasa ay publiko, so limitado lang yung nakakaalam nito mga termino na yan. No? So masasabi natin na hindi ito gaanong public facing dahil sa mga technical na salita na ginamit. Ngayon, kung gagawin natin siyang public facing na version, ayan, pagbabago ng klima ay dulot ng pagdami ng usok at iba pang gas na nagmumula sa mga sasakyan, pabrika at iba pang gawain ng tao. Dahil dito, umiinit ang mundo at mas nagiging madalas ang matinding kalamidad. So, tungkol siya, no? Tungkol pa rin siya doon sa climate change, pagbabago ng klima. So, isinalin niya para higit na maunawaan ng publiko. Ano yung dulot nun? Sabi niya, yung greenhouse gas emission. Okay, so, ano ba yung mga greenhouse ngayon? Pagdami ng usok, mga gas, mula sa sasakyan, pabrika, at iba pang gawain ng tao. At kanya pa itong ipinaliwanag. So, itong version na ito, ay tulad lang naman siya nung nauna, ginawa lang natin siyang public facing o para sa masa, para sa lahat. Okay? So, para sa huling bahagi ng ating talakayan, ang tekstong public facing ay isang uri ng komunikasyon na isinulat para sa pangkalahatang publiko. Gumagamit ito ng malinaw, payak at madaling maunawang wika upang makapagbigay ng impormasyon, manghikayat o magpaliwanag. Naiiba ito sa tekstong akademiko at higit itong nakatuon sa pagiging accessible at kapaki-pakinabang sa mas maraming mambabasa. So, tatandaan natin yung mga keywords dito, no? Pangkalahatang publiko, malinaw, payak, madaling maunawaan, nagbibigay impormasyon, manghikayat, nagpapaliwanag, at nais maging accessible at kapaki-pakinabang sa mga maraming mambabasa. So, tatandaan natin na ang tunay na halaga ng isang mensahe ay hindi lamang nasusukat sa dami ng impormasyong taglay nito. Although, mahalaga yon sa akademikong teksto. No? Pero iisipin din natin ay yung kakayahan nitong maunawaan at makapakinabangan ng nakararami. Okay? Ang mahusay na tekstong public facing ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng kaalaman at ng publiko. Kumbaga, no, meron ng mga pananaliksik, paano maunawaan yun ng mga ng public, ng mas maraming individual. Okay? Malinaw, mapanuri, at may malasakit sa kapakanan ng bawat isa. So, hanggang doon lamang po ang ating talakayan. So, sana ay naunawaan ninyo ang aking ibinahagi. Salamat po at mag-ingat ang lahat.